In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alchem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa mabuting balita ngayon, malinaw ang paanyaya ni Jesus. Ang pagsunod sa Kanya ay may kasamang sakripisyo. Hindi puro ginhawa. Hindi niya itinatago sa Kanyang mga alagad na siya ay magdurusa, mamamatay, at muling mabubuhay. Ipinapakita nito na ang krus ay hindi katapusan. Daan ito patungo sa buhay. Kapag sinabi ni Jesus na limutin ang sarili at pasanin ang krus araw-araw, hindi niya ibig sabihin na pabayaan natin ang sarili, kundi isuko ang ego, ang kasalanan, at ang pamumuhay na hiwalay sa Diyos. Sa panahon ngayon, madalas inuuna ang comfort, fame, at pera. Pero paalala ni Jesus, ano ang pakinabang kung makuha mo ang buong mundo, pero mawawala naman ang kaluluwa mo? Halimbawa, sa araw-araw, isang empleyado na tumatanggi sa panlilinlang kahit may kapalit na promosyon. Isang magulang na pinipiling magdasal at magsimba kasama ang pamilya kahit pagod. Isang katolikong naninindigan sa tama kahit kinukutya sa social media. Iyan ang mga modern day crosses na kapag tinanggap ng may pananampalataya, nagiging daan ng biyaya. Ano ang tamang gawin natin bilang mga Romano Katoliko sa ngayon? Una, pumili ng buhay ayon sa Diyos, gaya ng unang pagbasa sa Deuteronomio, buhay o kamatayan, paalaala o sumpa. Pangalawa,
tanggapin ang krus araw-araw sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan at relasyon. Pangatlo, manatiling tapat sa panalangin at sakramento, lalo na sa Eukaristiya at kumpisal. Pang-apat, maging saksi ng pananampalataya sa gawa, hindi lang sa salita. Panglima, magmalasakit sa kapwa, lalo na sa may sakit, mahina, at nangangailangan. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Ama, kami po ay lumalapit sa iyo nang may kababaang loob. Ikaw ang Diyos ng buhay, pag-asa at kagalingan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, tinuruan mo kaming yakapin ang krus na may pananampalataya at tiwala. Idinadalangin po namin ang mga may sakit, lalo na ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rachel Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rochelle, at ang aking buong pamilya, pati na ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanunood nito na may karamdaman. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Idinadalangin din po namin ang lahat ng kaparian, ang aming mahal na Santo Papa, mga obispo, aming kora paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at lahat ng lingkod ng simbahan. Pagkalooban mo po sila ng lakas, karunungan at kabanalan. Pinapanalangin namin ang gobyerno ng Pilipinas. Naway pamunuan nila ang bayan na may takot sa Diyos at tunay na malasakit sa mamamayan. Idinadalangin din po namin ang mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, at ang lahat ng aming mga minamahal na yumao. Tanggapin mo po sila sa iyong walang hanggang kapahingaan. Iligtas mo rin po kami, O Diyos, sa lahat ng unos, kalamidad at panganib, pisikal man o espiritual. Ito po ang aming panalangin sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na ina, naming si Maria, kay Kristo na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.